Yan. Good morning po sa bawat isa sa atin. Muli isang napakalaking pribilehiyo na tayo po ay tatanggap ng mensahe mula sa ating Panginoon sa pagkakataong ito. Alam niyo po, isa doon sa mga bahagi ng sulat ni Paul dito sa mga taga-Epeso, ang sabi niya, "Wives, submit to your husband." Dito po sa Ephesians chapter 5 verse 21 to 33, makikita natin yung pinaka-context nito. Totoo po ba? Kung meron mang isa doon sa mga pinaka-misinterpreted at isa sa mga pinaka-abused na verse sa Biblia, etong verse na ito. Why? Maraming tao, lalo na mga lalaki, they took it literally and applied it literally. Kaya nga kahit sa ang sphere ng or areas of life, ginamit ito ng maraming mga lalaki sa society, sa relasyon, sa trabaho, and even sa church, ginamit ito. Where in fact, sinasabi ito ni Paul sa isang lalaki at sa isang babae na nasa ilalim na ng matrimonyo ng kasal. Nung sabihin ito ni Paul, nasabi niya, "Wives, submit to your husband." Mga babae, magpasakop kayo sa mga lalaki. Ang sinasabihan dito ni Paul, yung mga mag-asawa na. Ibig sabihin, they were already under the matrimony of marriage. Meaning, kung kayo naman nasa stage of dating pa lang, hindi para sa inyo to. Kasi nga, dahil dun sa maling interpretasyon dito, mali na rin ang naging aplikasyon dito. So sa halip makinabang, doon sa magandang intention ni Paul, bakit ito sinabi? Marami ginamit ito para kontrolin ng babae. Marami ginamit ito for personal interest. At marami ginamit ito to manipulate women of the society. Now, ang malaking problema, hindi lang yung kalalakihan sa lipunan ang namali ng gamit nito. Maging yung mga kalalakihan sa loob ng tahanan, namali din ng gamit nito. Totoo po ba maraming asawa, yung mga asawang lalaki, mali ang naging interpretasyon dito at dahil doon, maraming lalaki inisip na they are more superior than their wife. Maraming lalaki inisip na dapat sa lahat ng oras nagsasubmit sa kalooban niya ang asawa niya. At maraming lalaki iniisip na lahat ng sasabihin niya dapat sundin na ng babae. Kasi nga, ang ginagamit, yung talata na wives, submit to your husband. Now, ang tanong, ano ba ibig sabihin ng wives, submit to your husband? According dun sa context ng pagkasulat dito ni Paul sa mga taga-Epeso. Alam niyo po, unang-unang ibig sabihin nito, not an absolute power over wives, instead a mutual submission. Totoo ba? Malaki magiging problema ng isang marriage na hindi pwedeng kumibo ang babae sa lalaki. Totoo ba yan? Malaki ang pwedeng maging problema ng isang relasyon, lalo na ng isang marriage, kapag ka ang babae hindi na pwedeng kumibo sa lalaki. Alam niyo po, malaki magiging problema ng isang marriage na hindi na pwedeng pakinggan ng lalaki ang babae. And at the same time, malaki rin ang magiging problema ng isang marriage na hindi pwedeng bigyan ng pansin ang boses ng babae. What's the point? Una, binigyan ng kapamahalaan ng lalaki sa pamilya, katuwang ang babae. Iyon yung ibig sabihin ng wives, submit to your husband. Na ibig sabihin, bagamat binigay ng Diyos ang pangunguna sa lalaki sa isang marriage, pero katuwang ang babae sa kapamahalaan na yon. Sino po naniniwala? Pag tinanggal mo sa equation yung governance o ng governance sa marriage, ang babae, bubuway ang marriage. Kasama talaga sa disenyo ng marriage na mangunguna ang lalaki, pero katuwang ang babae. Katuwang sa magiging direksyon ng pamilya, katuwang sa tatakbuhin ng pamilya, katuwang sa dapat marating ng pamilya. Iyon yung ibig sabihin na hindi siya absolute power ng lalaki over doon sa kanyang wives. No, it is a mutual submission. Meaning, dapat ang may bahay malayang na ibabahagi ang saloobin niya
para sa direksyon ng kanilang pamilya at hindi puro saloobin lang ng lalaki. Dapat ang may bahay ay malayang na ibabahagi ang saloobin niya para sa takbuhin ng pamilya at hindi lang saloobin ng lalaki. At dapat ang may bahay ay malayang na ibabahagi ang saloobin niya para sa dapat marating ng pamilya at hindi lang ang saloobin ng lalaki. For within family, tandaan niyo po, there was no monopoly of power. Within family, there was no monopoly of wisdom. And within family or marriage, there was no monopoly of honor. Both husband and wife ay dapat nagsasalo sa kapamahalaan. Bagamat nangunguna ang lalaki, pero katuwang ang babae. Both husband and wife ay dapat pinakikinggan ang mga pananaw. And both husband and wife ay dapat tumanggap ng pagrespeto na mataas. Ikalawa, binigyan ng kamahamalan ng lalaki sa pamilya, kasangguni ang babae. Totoo ba? Bagamat, again, ibinigay ang kapamahalaan sa lalaki sa pamilya with equal submission sa isa't isa. Ano ibig sabihin nito? Ito yung madalas na nilalagpasan ng marami pag nagko-quote ng wife, submit, excuse me po, submit to your husband sa verse 22. Pansinin nyo. Pag tiningnan mo muna yung sinabi ni Paul, prior to that verse, ang sabi ni Paul, submit to one another. Bago yung verse 22, yung verse 21, ang sabi ni Paul, submit to one another. Though ito ay tumutukoy for general recipient ng letter ni Paul, it doesn't mean na i-exclude mo na ang mag-asawa dito na in essence, sinasabi ni Paul na yung husband and wife should live in a spirit of humbleness. And at the same time, husband and wife should take care each and everyone. At higit sa lahat, husband and wife should respect each other. Meaning, ang sinasabi ni Paul na submit to one another ay pagpapatunay sa totoong essence ng wife, submit to your husband. Na dapat ang babae, gayon din ang lalaki ay marunong magpakumbaba sa isa't isa. Na dapat ang babae, gayon din ang lalaki, marunong mahalin at kalingain ang isa't isa. Na dapat ang babae, gayon din ang lalaki, irespeto ang isa't isa. Iyon yung unang ibig sabihin dito ni Paul nang ibinigay niya yung sulat na to sa mga taga-Epeso, lalo na sa mga mag-asawa. Ikalawa, ano ba ibig sabihin ng wife, submit to your husband? Not in a superiority over God's authority. Iyon yung ikalawang ibig sabihin nito. Totoo po ba, may mga pagkakataon na nagagamit itong wife, submit to your husband ng mararaming lalaki to insist yung gusto niya. To the extent na gusto pang higitan ang authority ng Diyos sa buhay ng asawa niya. What's the point? Una, dapat malinaw na yung will ng lalaki nakasubmit muna sa Diyos sa paghingi ng submission sa may bahay niya. Hindi ka pwedeng humingi kung ikaw yung asawang lalaki ng submission sa babae o sa iyong asawa na yung will mo naman hindi naman nakasubmit sa Diyos. Alam niyo po, napakalaki na magiging problema sa loob ng marriage pag ang will ng lalaki hindi nakasubmit sa will ni Lord. Napakalaki ang magiging problema sa pagitan ng mag-asawang lalaki at asawang babae pag ang will ng lalaki hindi nakasubmit sa will ni Lord. And at the same time, malaki ang magiging problema ng mag-asawa pag dogmatically hihingi ng lalaki submission ng babae, pero hindi naman nakasubmit kay Lord ang kalooban niya. Why? Kasi nga, pag gano'n ang nangyari, magkakaroon ng tinatawag na authoritarian form of government sa loob ng marriage. Pag gano'n ang nangyari, magkakaroon ng totalitarian form of government sa marriage, and at the same time, magkakaroon ng dictatorship form of government sa loob ng marriage.
Yung hindi pwedeng humindi sa utos ng lalaki ang babae, hindi pwedeng humindi o sumuway sa utos ng lalaki ang babae, yung batas na hindi pwedeng suwayin ang lalaki. Pag gano'n ang form ng governments o ng governance sa loob ng pamilya, ng marriage, malaki ang magiging problema ng mag-asawa. Kasi nga, in marriage, magiging healthy lang ito pag bawat isa marunong makinig sa isa't isa. Totoo po ba yan? Magiging healthy lang ang marriage na meron kayo pag marunong kayong makinig sa isa't isa. In marriage, magiging healthy lang ito pag bawat isa marunong magmalasakit sa isa't isa. At in marriage, magiging healthy lang ito pag bawat isa marunong mag-submit sa isa't isa, lalo na sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, dapat malinaw na yung will ng lalaki hindi sasalungat sa will ng Diyos sa paghingi ng submission sa babae. Again, ang daming namali ng interpretasyon dito. At dahil mali yung kanilang interpretation, mali na rin yung kanilang naging application. Naging dogmatically, naging ang pagtanaw, ang pag-unawa, literally, kaya literally din, in-apply ito. Now, sino naniniwala, pag hindi naka-align sa kalooban ng Diyos, inuutos ng lalaki, hindi ito dapat sundin ng babae. Totoo po ba yan? Pag hindi naka-align sa kalooban ng Diyos ang hinihingi ng isang lalaki, hindi ito dapat sundin ng isang babae. Marami, pwedeng hindi lang magtaas ng kilay, maaaring magalit dahil ang tingin nila parang salungat ito dun sa sinasabi ni Paul. No. Sino po naniniwala? Pag totally salungat sa kalooban ng Diyos, inuutos ng asawang lalaki, hindi na ito dapat sundin ng asawang babae. Totoo po ba yan? Pag salungat na doon sa kalooban ng Diyos, hindi na dapat sinusunod ito ng isang babae. What's the point? Pag may conflict between the will of God and the will of husband, dapat i-priority ng asawang babae ang will ni Lord. Pag may conflict between the interest of God and the interest of husband, dapat i-priority ng babae ang interest ng Diyos. Pag may conflict between God's command and the command of the husband, dapat i-priority ng babae ang utos ng Diyos. Iyon ang ibig sabihin ng wife, submit to your husband. Mula doon sa pakikitungo sa babae na dapat merong mutual submission, hindi rin dapat na sumasalungat sa will ng Diyos yung hinihingi na submission ng lalaki sa babae. Ikatlo, ang ibig sabihin ng wife, submit to your husband, not in abusive situation. Iyon yung ibig sabihin dito ni Paul. Alam niyo po, ibinigay ng Diyos ang utos na ito, wife, submit to your husband, para sa kaayusan ng marriage at hindi para may maabuso sa loob ng marriage. Hindi ito binigay ng Diyos para magkaroon ng lisensya, ng ticket ang lalaki na abusuhin ng babae. No. Hindi ganon ang intention dito ng Diyos, hindi ganon ang intention dito ni Paul nang ibigay niya yung utos na ito. Alam niyo po, again, ibinigay ng Diyos ang utos na ito, wives, submit to your husband para sa kapayapaan ng marriage at hindi para maabuso ng lalaki ang babae. Una, para sa kaayusan, pangalawa, para sa kapayapaan, at ikatlo, para sa ikatatatag ng marriage at hindi para sa ikaabuso ng lalaki sa babae. What's the point? Una, ang submission sa lalaki ng asawang babae ay panuntunan ng Diyos para mas irespeto pa ng lalaki ang asawang babae, hindi para maabuso. Iyon ang ibig sabihin dito. Dapat ang end result ng utos na ito ng Diyos, mas igagalang pa ng lalaki ang kanyang may bahay dahil sa pagsasubmit nito sa kanya.
Dapat ang impact ng utos na ito, mas mamamahal pa ng lalaki ang kanyang may bahay dahil sa pagsasabit nito sa kanya. At dapat ang maging bunga ng utos na ito, mas pahalagahan pa ng lalaki ang kanyang asawang babae dahil sa pagsasubmit sa kanya. Hindi pwede na dahil merong submission ng babae sa lalaki, aabusuhin na lang. Alam niyo po, tandaan niyo, pag ang naging end result ng utos na ito ng Diyos ay maabuso ng lalaki ang kanyang may bahay, namamali siya ng unawa dito. Pag ang naging impact ng utos na ito ng Diyos ay maabuso ng lalaki ang kanyang may bahay, namali siya ng unawa dito. Ikalawa, ang submission sa lalaki ng asawang babae ay panuntunan ng Diyos para mas tulungan pa ng lalaki ang asawang babae, hindi para katulungin. Ibinigay yan ng Diyos para mas maunawaan natin bilang lalaki na tayo sa pagsasubmit ng babae sa atin bilang asawa, mas tutulungan pa natin sila. Hindi siya dapat kinakatulong. Alam niyo po, again, ibinigay ito ng Diyos, ang utos na ito, para masuportahan pa ng lalaki ang kanyang may bahay at hindi para katulungin. Ibinigay ng Diyos ang utos na ito para mas tulungan pa ng lalaki ang kanyang may bahay at hindi para katulungin. At sino po naniniwala, ibinigay ng Diyos ang utos na ito para mas alalayan mo pa ang asawa mo at hindi mo katulungin. What's the point? Tandaan niyo po, pag ang asawang lalaki, inalila ang asawang babae dahil sa katwirang dapat pasakop sa kanya ang kanyang asawa, mali ka na ng unawa sa utos ng Diyos. Pag ang asawang lalaki, inasa lahat ng gampanin sa asawang babae dahil sa katwirang dapat itong magpasakop sa kanya, namamali ka na ng unawa sa utos ng Diyos. At tandaan niyo po, pag ang asawang lalaki, kinatulong na ang asawang babae dahil sa katwirang dapat itong pasakop sa kanya, mali ka na ng unawa sa utos ng Diyos. Ganon kaimportante na dapat napakalinaw sa asawang lalaki na ang ibig sabihin ng wife, submit to your husband, dahil pag hindi ito naging malinaw sa isang lalaki, mali na magiging trato at akto mo sa asawang babae. Alam niyo po, naniniwala ako na habang naririnig natin yung mensaheng ito, ang daming binabago ng Panginoon na concept sa mga lalaki. At lalo na sa mga babae, na hindi pala ibig sabihin nung wife submit to your husband ay literally na totally, dogmatically, magsasubmit ang babae sa lalaki. Meron palang mga nakapaloob na ibig sabihin dito ang Panginoon. Na hindi pala pwedeng salungat na sa will ng babae o ng Diyos, iuutos pa rin o susundin pa rin dapat ng babae yung lalaki. Na ibig sabihin, hindi pala kaiba na doon sa kalooban ng Diyos ay dapat pa rin magsubmit ang babae sa lalaki. No. Napakalinaw ng gustong ituro ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Kasi nga, again, pag namali tayo ng unawa dito, mali na magiging trato natin sa asawang babae. Now, ang tanong, ano ba yung pangunahin na tatlong bagay o akto na hindi dapat gawin ng isang lalaki sa kanyang asawang babae? Unang-una na rito, yung pagtaksilan yung kanyang asawang babae. Alam niyo po, isa sa mga hindi dapat maranasan ng asawang babae sa loob ng marriage, yung pagtaksilan ng asawang lalaki. Isa sa mga pinaka hindi dapat maranasan ng isang asawang babae sa loob ng marriage, yung maipagpalit ito ng asawang lalaki at higit sa lahat, yung iwan ito
ng asawang lalaki. What does it mean? Una, ang pagtataksil kung bakit sobrang sakit, dahil isa ito doon sa pinakamalinaw na format ng rejection. Bakit ganun kasakit pag pinagtataksilan ng isang tao? Alam niyo po, from the very beginning ng pagtataksil, may rejection ang nangyayari. Totoo po ba yan? Sa simula pa lang na nagtataksil na ang isang tao, ang isang lalaki, may rejection ang nangyayari. Rejection sa feelings ng asawang babae, rejection sa dignity ng asawang babae, rejection mismo sa asawang babae. Ganong kasakit yon, ganong kahirap para sa isang babae kapag pinagtataksilan siya. Kasi nga, hindi mo pwedeng sabihin na nandoon pa rin ang respeto mo sa damdamin ng asawa mo kung pinagtataksilan mo na siya. Totoo po ba yun? Hindi mo pwedeng sabihin na nire-respeto mo pa siya kung nandoon na yung akto ng pagtataksil. Hindi mo pwedeng sabihin na nandoon pa rin yung respect mo sa pagkatao ng asawa mo pag pinagtataksilan mo na siya. At hindi mo pwedeng sabihin na nandoon pa rin yung respect mo sa asawa mo pag pinagtataksilan mo na. Maniwala ka. Ang taong pinagtataksilan, malinaw sa kanya, walang pakialam sa ang kanyang asawa sa damdamin niya. Maniwala ka, ang taong pinagtataksilan, malinaw sa kanya, walang pakialam sa kanya o sa kahihiyan niya ang kanyang asawa. At maniwala ka, ang taong pinagtataksilan, malinaw sa kanya, rejected siya ng kanyang asawa. Walang asawang pinagtaksilan ang hindi ni-reject. Ni-reject ang kanyang damdamin, ni-reject ang kanyang dignity, ni-reject ang kanyang pagkatao. Alam niyo po, ito ang totoo. Yung pakiramdam na rejected triggered the same circuit that process physical injury. Kaya nga ang utak natin, hindi niya ma-distinguish kung yung sakit bang pinanggagalingan nito, yung nabalian ka ng buto, or pinagtaksilan ka. Ang malinaw lang, merong pain na nararamdaman ang iyong katawan o ang iyong pagkatao. Kasi nga, magkaparehas yung circuit na nagtitrigger kapag kang isang babae pinagtaksilan at doon sa nabalian ng buto ang isang tao. So, ang malinaw lang sa kanya, sa utak ng isang tao, mayroong matinding sakit na nararamdaman ang kalooban niya. Ikalawa, ang pagtataksil, kung bakit sobrang sakit, hindi mo alam kung kailan at kung paano gagaling. Totoo po ba yun? Sa dami ng aking kinakounsel at kinounsel na isa sa mga common denominator sa kanila, hindi nila alam kung paano gagaling at hindi nila alam kung kailan gagaling. Kaya ganun kasakit yung betrayal, yung pagtataksil. Alam niyo po, again, hindi mo alam kung kailan siya gagaling kung paano siya gagaling. Kasi ang ibig sabihin nito, kahit sabihin mo pa sa sarili mo na hindi ka magpapa-apekto, pag nag-iisa ka, apektado ka. Totoo po ba yun? Sa mga nakaranas na nito, kahit sabihin mo, hindi ka na magpapa-apekto, pag nag-iisa ka, tiyak maaapektuhan ka na. Kung bakit sobrang sakit yung pagtataksil, kasi nga, habang tinatago mo yung sakit, mas lalo lang lumalalim yung kirot sa kalooban ng puso mo. Pansinin nyo, kahit sabihin mo pa sa isip mo na wag mo na lang siyang isipin, hindi ka susundin ng isip mo. Kahit sabihin mo pa sa puso mo, wag ka nang masaktan, hindi ka rin susundin ng puso mo. Why? Simply because kahit ang puso mo, kahit ang isip mo, hindi rin alam kung paano makaka-cope up doon sa nangyari. Iyon ang totoo.
Pero ito ang mas matindi. Sa hindi mo alam kung paano gagaling mula sa pagtataksil, yung hindi mo alam kung kailan ka gagaling mula sa naranasan mong pagtataksil. Kung masakit na, yung hindi mo alam kung paano ka gagaling, mas masakit pala yung hindi mo alam kung kailan ka gagaling. Kasi nga, hanggat hindi ka tuluyang gumagaling, kahit nagkaayos na kayo ng asawa mo, nandoon pa rin ang duda. Hanggat hindi ka tuluyang gumagaling sa mga babae pong napagtaksilan, kahit nagkaayos na kayo ng asawa mo, nandoon pa rin ang takot na baka isang araw maulit-uli ito. At hanggat hindi ka tuluyang gumagaling, kahit nagkaayos na kayo ng asawa mo, nandoon pa rin ang hinanakit. Na one day, pag hindi na deal, mula sa duda, mauuwi na sa tuluyang pagkawala ng tiwala sa asawa. Pag hindi na deal, one day, mula doon sa takot, mauuwi sa matinding depression ng babae. And one day, pag hindi tuluyang na deal, mula doon sa hinanakit, mauuwi sa tuluyang pagkawala ng pagmamahal sa asawa. Iyon yung nagiging sequence ng resulta ng pagtataksil pag hindi natidil. Kasi nga, hindi mo alam kung kailan talaga siya gagaling at dahil hindi mo alam, napupuno ka ng takot, napupuno ka ng duda, napupuno ka ng hinanakit. At yung mga bagay na yon, pag hindi naayos, one day, mas gagrabe. Yung takot, mauuwi doon sa matinding depression, yung duda, mauuwi doon sa matinding pagkawala ng tiwala, at yung hinanakit, mauuwi doon sa pagkawala ng tuluyang pagmamahal ng babae sa lalaki. That's why, sobrang importante na mag-seek ng mga personal help, lalo na ng marriage counseling, to start the healing process. Kapag ka ang isang couple nakaranas nito, importante na magkaroon sila ng pagsisik ng mga professional help. Mga marriage counseling, kasi nga, ang lalim na magiging problema pag hindi ito naayos. Ikalawa, na hindi dapat na aktong ginagawa ng lalaki sa babae pagsalitaan ng hindi maganda ang asawang babae. Sino po rito aminado nasasaktan pagka sinasabihan ng hindi maganda? Hindi kayo nasasaktan? Sino rito nasasaktan kapag pangit yung narinig mong salita? Lalo na kapag kaasawa mo ang nagsalita ng pangit. Totoo po ba yan? Masakit yun? Alam niyo po, isa sa mga pinaka hindi dapat na ginagawang akto ng asawang lalaki sa babae, pagsalitaan ng hindi maganda. Why? Alam niyo po, isa sa mga pinakamasakit marinig ng isang babae mula sa asawa, yung wala kang kwentang asawa. Totoo ba naririnig to minsan ng isang asawang babae sa lalaki? Wala kang kwentang asawa. Napakasakit marinig sa isang asawa, yung pakainin lang kita. Lalo na yung mga plain housewife na talaga namang nagtatrabaho ng gusto sa bahay, pero minsan makakarinig pa sa asawa na wala kang kwenta, palamunin lang kita. Napakasakit marinig na mula sa iyong asawa, sasabihan ka na lumayas ka kung hindi ka na makatiis. Alam niyo po, ang dami kong kinakounsel na ang isa sa mga sakit ng kalooban nila, yung sinabihan sila na kung hindi ka na makatiis, umalis ka na lang. Bakit napakasakit nun? Alam niyo po, una, kung meron mang dapat nagpoprotekta sa asawang babae, sa mga pangit na salita, lalo na doon sa mga kamag-anak, sa mga nasa paligid niya, dapat asawang lalaki yon. Totoo po ba yun? Ano ibig sabihin nito? Dapat asawang lalaki yung unang-unang nagpoprotekta doon sa mga pangit na salita na ibinabato sa kanyang may bahay.
Hindi dapat na pag sinabi sa iyo, nung kamag-anak mo, yung pangit na salita, yung pintas sa iyong asawa, aayunan mo pa. At hindi dapat na hindi mo lang aayunan, dadagdagan mo pa. No, hindi dapat ganon. Dapat kung merong unang-unang nagpoprotekta sa iyong asawa, ikaw yon. Doon sa mga pangit na salita na binabato sa kanya, doon sa mga pintas na ibinabato sa kanya ng ibang mga tao, doon sa mga paninira sa kanya ng ibang tao. Kasi nga ito ang totoo. Tandaan niyo po, sa mga asawang lalaki, anumang paninira sa asawa mo na pinapayagan mo, kasiraan din ng pagkalalaki mo bilang asawa. Anumang paninira sa asawa mo na pinapayagan mo, kasiraan din ito ng marriage nyo. At anumang paninira na pinapayagan mo sa asawa mo, kasiraan din ito ng pamilya nyo. Hindi lang ito kasiraan ng pagkalalaki mo, kasiraan din ito ng inyong marriage, kasiraan din ito ng inyong pamilya. Kaya nga ganun dapat kalinaw sa isang lalaki na kapag merong nagbabato ng mga pangit na salita sa asawa mo, hindi mo inaayunan, hindi mo dinadagdagan. Sa halip, pinoprotektahan mo dapat ang iyong asawa. Ikalawa, anumang binitawang masakit na salita sa asawang babae, mapapatawad ng babae, pero hindi na mapupulot pa. Tandaan niyo po. Once na nasabi na ang isang masakit na salita sa may bahay, hindi na ito mapupulot pa. Once na nasabi na ang hindi dapat sabihing salita sa may bahay, hindi na ito mapupulot pa. At once na nasabi na ang nakakasakit na kalooban o sa kalooban na salita, hindi na ito mapupulot pa. What's the point? Anumang masasakit na salita na binabato sa asawa, para itong pangungutang na hindi na mababayaran. Ganun ang katumbas nito. Anumang masasakit na salita na binabato sa asawa ay parang tubig na tumapon sa lupa na hindi mo na makukuha pa o mapupulot pa. At anumang masasakit na salita na ibinato sa asawa ay parang masamang panaginip na pabalik-balik. Ganun kalaki ang negative impact ng masasakit na salita na binabato sa asawa. Ganong kalaki ang pwedeng maging damage sa kalooban ng masasakit na salita na binabato ng asawa. At ganong kalaki ang iniiwang puwang sa marriage ng masakit na salita mula sa asawang lalaki. Hindi lang siya nag-iiwan ng sakit sa kalooban, nag-iiwan din siya ng maluwang na puwang sa marriage. Anong tinuturo nito? Laging siguraduhin na yung ibabato mong salita sa iyong may bahay, hindi sisira ng pagkatao niya. Laging siguraduhin na yung ibabato mong salita sa iyong may bahay, hindi sisira ng marriage niyo. At laging siguraduhin na yung iiwang salita o ibabatong salita sa iyong asawang babae, hindi sisira ng pamilya nyo. Ikatlo, na hindi dapat gawin ng isang lalaki sa kanyang asawang babae, pagkaitan ng suporta ang asawang babae, lalo na suportang pinansyal. Sino po naniniwala? Unang-unang dapat pinanggagalingan ng suporta ng may bahay, asawang lalaki. Totoo po ba yan? Dapat kung meron mang unang dapat panggalingan ng suporta, ikaw yon. Dapat unang-unang hindi nagkakait ng suporta sa may bahay, asawang lalaki. At sino po naniniwala? Kung meron mang pinakagalante dapat sa buhay ng may bahay, yung asawa niyang lalaki. Totoo po ba yan? Alam niyo po, doon sa mga young pro natin, kung ngayon pa lang, pinagtataguan ka na ng pera ng boyfriend mo, pagtaguan mo na.
Kasi mas lalong grabe gagawin yan sa'yo na pagtitipid, na pagkakait, pag naging mag-asawa na kayo. Alam niyo po, wag kang pipili ng umpisa pa lang, pinahihirapan ka na sa pera. Alam niyo po, sino naniniwala? Biblically, ito yung intention ng Diyos para sa isang asawang lalaki. Totoo po ba yun? Yung suportahan niya, yung kanyang asawa. Totoo po ba yan? It is a biblical principle na hindi dapat pinagkakaitan ng asawang lalaki yung kanyang asawang babae. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Ang pagtitipid o pagkakait sa may bahay ng suportang pinansyal, pagtalikod dito sa tungkulin bilang asawa. Iyon yung ibig sabihin nito. Pag pinagkakaitan mo ng suportang pinansyal ang iyong asawang babae, tumatalikod ka sa iyong obligasyon at tungkulin bilang asawa. Alam niyo po, kasama yon sa tungkulin yung suportang pinansyal para sa asawang babae, kasama yun sa tungkulin ng lalaki. At pag sinabing suportang pinansyal, hindi ito budget sa pagkain ng bahay. Pag sinabing suportang pinansyal, hindi ito budget sa kuryente, hindi ito budget sa internet, hindi ito budget sa tubig. At pag sinabing suportang pinansyal, hindi ito budget para doon sa pang-tuition ng mga anak o pang-aral ng mga anak. Pag sinabing suportang pinansyal, para sa may bahay, para to doon sa pansariling gastos niya. Pag sinabing suportang pinansyal, para sa may bahay, siya yung magdidesisyon dito kung saan niya gagastusin yon. At pag sinabing suportang pinansyal sa may bahay, it's more than just giving an amount of money, but of acknowledging her contribution to the family. Iyon ang ibig sabihin ng suportang pinansyal. Na ina-acknowledge mo yung contribution ng asawa mo, ng may bahay mo sa inyong pamilya. Ikalawa, tandaan niyo po, ang pagtitipid o pagkakait ng suportang pinansyal sa may bahay ay direktang pananakit sa kanya financially at emotionally. Sino po rito nasasaktan ng kalooban kapag pinagkakaitan ng pera ng asawa? Totoo po ba yan? Masakit kapag yung asawa mo, pinagtataguan ka ng pera? Masakit kapag yung asawa mo, may kailangan ka, hindi ka tinulungan? At masakit kapag yung asawa mo, ang daming ginastos sa barkada, walang naibigay sa iyo. Totoo pa ba yan? Sa mga young pro natin, tandaan nyo, kapag ang boyfriend mo napakagalante sa barkada at napakatipid sa iyo, palitan mo. Ano gusto mo? Ituloy mo pa yung buhay mo na one day, magiging isang malaking kalbaryo sa iyo? Tama na nasaktan ka habang mag-boyfriend pa lang kayo at hindi na masaktan ka kung kailan mag-asawa na kayo. Kasi mahirap nang kumawala kapag mag-asawa na kayo. So habang may pagkakataong ka pa at nakikita mo na yung hindi mo dapat makita sa kanya, umiwas ka na. So, again, parang ang daming magbe-break ngayon. Pag narinig yung mensaheng ito, alam niyo po, again, wala nang sasakit pa sa isang may bahay na ginagawang timawa sa pera ng asawa. Totoo pa ba yun? Wala nang sasakit pa sa isang may bahay na ginagawang parang katulong kontratuhin ng asawa sa pagbibigay ng pera. Totoo ba? Maraming asawa, parang katulong kontratuhin ng asawa sa pagbibigay ng pera. Bibigyan ng pera, pero yung ibibigay, pambili ng pagkain, pambayad sa internet, pambayad sa kuryente, parang katulong yung binibigyan. Alam niyo po,
wala nang sasakit pa sa isang may bahay na hindi nakakahawak ng sariling pera niya. Dapat ang may bahay, kahit na plain housewife, kahit sabihin ng asawa na nasa bahay, mas marami yung ginagawa naman talaga sa loob ng bahay, dapat may sariling pera ka din. Huwag kang papayag na wala kang sariling pera. Anong pinapakita nito? Isa sa unti-unting nag-aalis ng sigla sa buhay ng isang may bahay, yung intentional na pagkakait ng asawa niya ng suportang pinansyal. Wala namang sasayang babae kapag ka laging pinagkakaitan ng pera. Totoo po ba yun? Kapag ka laging pinagtataguan ka ng pera ng asawa mo, kahit kailan hindi ka sasaya. Kaya huwag kayong pipili ng kuripot na lalaki. Huwag kayong pipili ng galanting-galante sa iba, pero sa'yo, napakatipid sa'yo, pinagtataguan ka. Huwag kang pipili, magiging impyerno buhay mo pag mag-asawa na kayo. Alam niyo po, isa sa unti-unting nagpapababa ng self-esteem ng isang may bahay, yung intentional na pagkakait ng suportang pinansyal ng asawang lalaki. Bababa ang tingin mo sa ayaw at sa gusto mo. Totoo po ba? Sino rito aminado? Pag wala kang pera, hindi ganun kataas ang tingin mo sa sarili mo. Totoo po ba? Sino aminado? Kapag ka nandoon ka nasa mall ka, iba ang lakad mo pag may pera ka doon sa wala kang pera. Totoo mo ba yan? Pansin na pansin mo yung taong may pera pag nasa mall. Pero yung walang pera, pansin mo, lalapitan pa lang ng sales lady, lalayo na. Totoo po ba yan? Sa ayaw at sa gusto mo, nakapagpapataas ng self-esteem pag may pera kang hawak. Kaya nga dapat ang babae, hindi pinagkakaitan ng asawa ng suportang pinansyal. At the same time, tandaan niyo po, sa lahat ng mga asawang lalaki, ang suportang pinansyal, hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa kung gaano mo ba pinapahalagahan ang kasiyahan ng asawa mo. Lahat, tandaan niyo po sa lahat ng asawang lalaki, ang suportang pinansyal, hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol ito kung gaano mo ba pinapahalagahan ang pagkatao ng asawa mo. At tandaan niyo po, sa lahat ng asawang lalaki, ang suportang pinansyal, hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol ito sa kung gaano mo ba pinapahalagahan ang tamang pagtrato sa may bahay mo. Ganun ka-importante na malinaw sa atin anong ibig sabihin ng suportang pinansyal. Hindi lang ito tungkol sa pera, no. Tungkol ito kung gaano mo ba siya pinapahalagahan, yung kasiyahan niya. Tungkol ito kung paano mo ba pinapahalagahan yung pagkatao niya na ayaw mo siyang magmukhang kawawa. Tungkol ito sa kung gaano mo ba pinapahalagahan yung tamang pagtrato sa kanya. Now, the question is, paano nga ba tatratuhin ng tama ang asawang babae? Sino po naniniwala? Sa lahat ng mga lalaki na naririto, may asawa at mag-aasawa pa lang, dapat tratuhin ng tama ang asawang babae. Totoo mo ba yan? Alam niyo po, unang-una, para matrato mo ng tama ang asawang babae mo at ang magiging asawa mo, dapat malinaw sa iyo ang commitment dapat ng lalaki ay dapat na magsimula sa altar at magtapos lang sa libingan. Dapat ganon malinaw sa atin ang commitment natin. Kaya nga ang sabi ni Paul dito sa verse 25, ang sabi niya, mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia at ipinagkaloob niya ang kanyang sarili para dito. Sino po rito kaya niyang ialay ang sarili niya para sa kanyang asawa? Parang iilan yung nagsabi, ha? Alam niyo po, isa sa mga pinakatamang trato sa babae, yung pagpapahalaga sa commitment sa kanya. Kung meron mang commitment na hindi dapat sinisira, tandaan niyo po, commitment sa may bahay. Kung meron mang commitment na mula simula hanggang sa huli tinutupad, commitment ito sa may bahay. What does it mean? Una, ibigay lang ang commitment sa ibang babae pag wala na may bahay mo. Huwag kang magkukumit sa iba habang kasama mo pa yung may bahay mo. Malaki magiging problema nyo yan. Alam niyo po,
Dapat ang commitment ibinibigay lang sa ibang babae pag wala na may bahay mo. Pag wala na may bahay mo, okay na yon. Ibigay mo na sa iba yung commitment mo. Kasi nga, once na sinira ng isang lalaki, commitment niya sa kanyang may bahay, kasunod nun, yung existing relationship nila ang masisira na. Pag sinira ng isang lalaki yung commitment niya sa kanyang may bahay, kasunod nun, yung existing marriage naman nila ang masisira na. At pag sinira ng lalaki ang commitment niya sa kanyang may bahay, kasunod nun, yung existing family na nila ang masisira. Una, relationship nyo lang. Ikalawa, yung marriage nyo na. Ikatlo, yung family nyo na. Ano pinapakita nito? Pag sinisira pala ng isang lalaki ang commitment niya sa kanyang may bahay, padami ng padami ang nadadamay. Una, sila lang dalawa ang nasira sa loob ng kanilang relasyon. Ikalawa, silang dalawa na at ang Diyos, dahil kasama doon sa kanilang equation sa marriage, ang Diyos. So, kasama na ang Diyos. Nadamay na ang Diyos. Ikatlo, silang dalawa, ang Diyos, ang kanilang mga anak, at yung extended family na nila ang nasira. Napakalungkot na dahil sa pagsira sa isang commitment sa may bahay, maraming nadadamay. Ikalawa, wala mang perpektong lalaki, pero dapat walang paulit-ulit na pagkakamali sa marriage. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Accepted naman yun na wala naman talagang perpektong lalaki. Pero sino naniniwala? Hindi accepted yung paulit-ulit na lang yung pagkakamali ng isang lalaki sa kanyang may bahay. Ito po ang totoo. Napakalaki ng pagkakaiba ng resulta sa marriage pag ang lalaki ay hindi natuto sa kanyang pagkakamali at yung kanyang may bahay ay natuto na sa mga ginawa sa kanya ng kanyang asawa. Ano ibig sabihin nito? Una, pag ang lalaki ay hindi natuto sa mga pagkakamali niya, magtutuloy-tuloy lang siya sa mga ginagawa niya. Ikalawa, pag ang babae naman ay natuto na sa mga ginagawa sa kanya ng kanyang asawa, unti-unti, hindi na siya iiyak, unti-unti, hindi na siya magtatanong, unti-unti, hindi na siya maghahanap, at unti-unti, wala na siyang pagmamahal, napapalitan na ng galit ang pagmamahal. Kaya nga sa lahat ng lalaki, gaya ng paalala ni Paul, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ikalawa, para sa tamang pagtrato sa asawang babae, ang iingatan dapat na damdamin ng lalaki, damdamin ng kanyang may bahay. Sabi ni Paul doon sa verse 28, dapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng pag-ibig nila sa kanilang sariling katawan. Siya na nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Ano ibig sabihin dito ni Paul? Sino po naniniwala? Pinakadapat pinoproteksyon ng damdamin ng asawang lalaki, damdamin ng kanyang asawang babae. Alam niyo po, bago mo proteksyonan ang damdamin ng ibang tao, proteksyonan mo muna ang damdamin ng asawa mo. Bago mo alalahanin ang mararamdaman ng ibang tao, alalahanin mo muna ang mararamdaman ng asawa mo. Ang tanong, paano ba maiingatan ng isang lalaki ang damdamin ng asawa niya? Una, yung alam mong makakasakit sa'yo, huwag mong gawin sa kanya. Ano ibig sabihin nito? Sa lahat po ng asawang lalaki, kung nasasaktan ka pag binabaliwala ka, huwag mong baliwalain ang asawa mo. Kung nasasaktan ka pag niloloko ka, huwag mong lokohin ang asawa mo. Kung nasasaktan ka pag pinagsasalitaan ka ng hindi maganda, huwag mong pagsalitaan ng hindi maganda asawa mo. Why? Ang mag-asawa, the moment they tied up on the matrimony of marriage,
nagiging iisa na. Iyon ang ibig sabihin nun. Bakit sinabi dito ni Paul? Sa bandang ibaba pa niyan, makikita natin doon na sinasabi, talagang sinabi literally na ang mag-asawa ay nagiging iisa na. Alam niyo po, again, ang sinasabi dito ni Paul, pag sinaktan mo asawa mo, sinasaktan mo sarili mo. Sino po naniniwala? Iyon yung ibig sabihin dito ni Paul. Pag sinaktan mo ang sarili mo o ang asawa mo, sinasaktan mo yung sarili mo. Pag binaliwala mo ang asawa mo, binabaliwala mo sarili mo. At pag winawalang kwenta mo ang asawa mo, winawalang kwenta mo ang sarili mo. At wala naman sigurong matinong tao na sasaktan ang sarili niya. Totoo po ba yan? Wala naman sigurong matinong tao na babaliwalain ang sarili niya. At wala naman sigurong matinong tao ang wawalang kwentahin ang sarili niya. Kasi pag ginawa mo yon, hindi ka matinong tao. Ganon lang kasimple yan. Ikalawa, yung alam mo na makakasaya sa sarili mo, yun ang gawin mo sa asawa mo. Una, kung yung makakasakit sa'yo, huwag mong gawin sa asawa mo. Ikalawa, yung makakasaya naman sa'yo, iyon din naman ang gawin mo sa asawa mo. Kung nakakasaya sa'yo na lagi kang may pera, edi bigyan mo din lagi ng pera ang asawa mo. Sino po rito masaya laging may pera? Yung iba, kontento na walang pera? Sino masaya lagi siyang may pera? Sa mga lalaki, kung masaya ka na lagi kang may pera, lagi mo rin bigyan ng pera asawa mo. Kung nakakasaya sa'yo na lagi kang may bago, bili mo rin ng bago, lagi, ang asawa mo. Kung nakakasaya sa'yo na lagi kang namamasyal, ipasyal mo din lagi yung asawa mo. Dapat ang kasiyahan ng isa, maging kasiyahan yung dalawa. Dapat ang mag-asawa dumating doon sa ganung point na yung kasiyahan ng isa, kasiyahan dapat ng dalawa. Hindi pwedeng laging isa lang ang masaya sa marriage. Pag ganon, later on, mag-iisa ka. Maging kasiyahan mo ang kasiyahan ng may bahay mo. Maging kasiyahan mo o maging kasakitan mo yung kasakitan ng may bahay mo. Hindi pwedeng nasasaktan siya, nasisiyahan ka. No. Dapat pag nasasaktan ng asawa mo, ganun din ang pakiramdam mo. Pag nasisiyahan siya, dapat masaya ka din. At higit sa lahat, hindi ikaw dapat ang pinanggagalingan nung kasakitan niya. And finally, ang pinaka-priority dapat ng lalaki ay ang asawang babae. Sabi ni Paul doon sa verse 31, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging iisa. Bakit sinabi ni Paul yon? Naiiwan ng lalaki ang kanyang ang kanyang ama at ang ina simply because kung meron mang pinakatandaan nyo po, pinakamasakit sa isang tao yung mawalay sa kanyang magulang. Pero pinahintulutan nyo ng Diyos simply because sinasabi ng Panginoon, the moment na ikaw ay may asawa na, iba na priority ng buhay mo. At ang priority na ng buhay mo, yung asawa mo na. So, ano pinapakita rito? Dapat ang lalaki, pag nag-asawa, nagbabago ang priority. Kasi ninyo, malaki magiging problema ng lalaki pag nabigo siyang i-priority ang kanyang may bahay. Malaki magiging problema ng lalaki pag laging naisasantabi ang kanyang may bahay. At malaki ang magiging problema ng lalaki pag laging nahuhuli sa listahan niya ang kanyang may bahay. Why? Una, tandaan niyo po sa lahat ng mga lalaki, may asawa, mag-aasawa pa lang, pinakatutulong sa'yo sa lahat ng laban ng buhay mo, may bahay mo. Tandaan niyo po. Maniwala ka kahit sa lahat ng laban ng buhay mo, laging may bahay mo makakatuwang mo. Sa lahat po ng mga asawang lalaki, tandaan mo,
Sa lahat ng laban mo, laging may bahay mo ang makakaunawa sa iyo. May mga laban ka sa buhay, hindi ka mauunawaan ng iba. Pero yung asawa mo, hindi ka lang mauunawaan, sasamahan ka pa. Sa lahat po ng mga asawang lalaki, maniwala ka, sa lahat ng laban mo, laging may bahay mo ang mag-i-stay sa tabi mo. Tandaan niyo po, hindi lahat ng tao tutulungan ka sa laban mo. Hindi lahat ng tao mauunawaan ka sa laban mo. At higit sa lahat, hindi lahat ng tao mag-i-stay sa tabi mo habang may labang ka sa buhay mo, maliban sa may bahay mo. At ikalawa, pinaka mag-i-stay sa tabi mo sa panahong wala ka pa at sa panahong nawalan ka na, may bahay mo. Sa lahat po ng mga asawang lalaki, maniwala ka, sa panahong wala ka pa, wala ka pang pera, wala ka pang maipagmamalaki, wala ka pa kahit na ano, may bahay mo pinaka mag-i-stay sa tabi mo. Pansinin nyo, yung isa sa mga sikat na boksingero, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang mundo, sa buong mundo, si Manny, bakit ganun niya kamahal yung kanyang asawa? Si Jinky. Alam niyo po, nung nagsisimula si Senator Manny, wala siyang masyadong pera, wala siyang pangalan, hindi siya kilala, walang mga taong sikat na nasa tabi niya. Pero ang nasa tabi na niya, yung asawa niya. Meron pang isang sikat na athlete, si Gregor. Kilala niyo po yan sa, hindi ko alam kung pinigito, McGregor ba yan? So, sabi niya, kung meron mang hindi magbabago sa buhay niya, yung pagtingin niya sa asawa niya. Kasi noong mga panahon na siya bilang isang Irish, hindi ganun kadali ang buhay niya eh. Nagtatrabaho siya pero kailangan niya mag-practice, kailangan niya mag-ensayo, wala siyang pera. Pero yung asawa niya lagi siyang pinupus. Hanggang siya ay makilala, maging world champion. Ang lagi niyang pinakikita, nung panahong walang-wala siya, nasa tabi na niya yung asawa niya. Kaya ang sabi niya, ngayong meron na siya, lalong hindi mawawala sa tabi niya ang asawa niya. Hindi niya papayagang mawala sa tabi niya. Alam niyo po, sa mga kalalakihan, sa panahon namang wala ka pa naman talaga, nag-uumpisa ka pa lang sa buhay, ang nasa tabi mo na yung asawa mo eh. Sa nag-uumpisa ka pa lang lumaban sa buhay, asawa mo na yung nasa tabi mo eh. Wala pa yung mga taong sinamahan ka lang dahil sikat ka na, may pera ka na. Alam niyo po, panahong wala ka pang pera, asawa mo na mag-i-stay sa tabi mo eh. Panahong wala ka pang nararating, asawa mo na mag-i-stay sa tabi mo eh. O nag-i-stay sa tabi mo. At panahong wala ka pang maipagmamalaki, asawa mo na nag-i-stay sa tabi mo eh. Kaya nga sa lahat po ng mga asawang lalaki, maniwala ka, sa panahong wala ka pa, at sa panahong wala ka na, may bahay mo pa rin na mag-i-stay sa tabi mo. Panahong wala ka ng pera, naubos na yung pera mo, may bahay mo pa rin na mag-i-stay sa tabi mo. Panahong wala ka ng lakas, may bahay mo pa rin na mag-i-stay sa tabi mo para alagaan ka. At kahit sa panahong wala ka ng buhay, may bahay mo pa rin na matyagang nasa tabi mo hanggang sa huling hantungan mo. Alam niyo po, ang dami kong nakita. So, makabilang bahay,
Pero noon sa makabilang buhay, asawa pa rin nila yung naghatid sa huling hantungan. Asawa pa rin nila yung kumalinga. Sa lahat po ng mga asawang lalaki, kung meron man 3 bagay na hindi ka dapat iparanas sa iyong asawa, pagtaksilan mo ang asawa mo. Pagsalitaan mo ng hindi maganda, at pagkaitan mo ng suportang pinansyal. Sa lahat po ng mga asawang lalaki, ang commitment dapat ay magsimula sa altara at magtapos lang sa libingan. Tandaan niyo po, ang pinakadapat na iniingatan mong damdamin ang may bahay mo. At tandaan mo, kung meron ka mang dapat na i-priority sa buhay, may bahay mo. Iyan ang kabuuan ng ibig sabihin ng wives, submit to your husband. Let us pray. Panginoon, salamat po sa aming tinanggap na mensahe ng pagtuturo mula sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ito sa mga nakasama namin sa online service at sa mga makakapanood ng mensaheng ito, patuloy na gamitin mo po ito para maitama ng lalaki ang trato sa asawang babae. Mas mahalin, mas pahalagahan, mas suportahan. Salamat po muli sa kabuuan po ng aming pagtanggap ng mensahe. Wala pong ibang nataas kundi ikaw lamang, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.